Save, order, check, collect. Baka gusto mo mag-shoutout? Good morning mga kabiwan moto. Welcome na naman po sa ating panibagong vlog. For today's vlog is tatalakayin natin regarding dun sa speed limit ni Grab. Kasi last time binigyan ako ng notice ni Grab regarding dun sa speed limit ko. Siguro mga 3 times na. At nakalagay doon na kailangan ma-maintain ko yung speed limit na required. Syempre para sa safety na rin natin, which is good naman. Kaso minsan ang nagiging problema, may mga lugar o mga road na masyadong mababa yung speed limit na nire-required niya. Kasi sa speed limit ni Grab, nagbe-base siya kung ano yung binigay na speed limit ng mismong municipality. Gaya dito sa Dasma, ang speed limit kasi dito is 60, yun sa mismong highway na. So sa 60 wala naman ako magiging problema ron, kasi hindi naman din ako talaga nagpapatakbo ng mabilis. So tama lang sa akin yung 60, maintaining sa 60. Pero dun sa mga medyo mabilis magpatakbo, pero mabibitin kayo ron kung 60 yung mismong highway, lalo na open yung highway. So mabagal yung 60 na yon. Dito kasi sa Dasma may mga required na speed, gaya ng sa highway mismo is 60. Tapos pag nasa mga looban kang ganito is 30, and then 15, 20, yan, ganyan yung mga speed limit niya. Sa subdivision 20, yun yung required, yun yung pinaka maximum limit mo. Yung 60 para sa akin is okay yun, pero yung 30 medyo langanin ako ron, kasi masyadong mabagal yun para pag sa mga secondary road na. Gaya sa akin, yung motor ko is semi-manual, gumagamit ako ng gearing sa motor ko. Yung 30 na speed na yon is masyadong mabagal yon para sa may mga gearing na motor. Para sa akin lang naman, kasi yung motor ko is pabelon pa lang, bumibelo pa lang yung motor ko, napupunta na ako dun sa limit. So ang gagawin ko, pag napunta ako dun sa limit, ibababa ko yun, may minor ako o magbababa ako ng speed ko. Kaso ang problema, nahihirapan yung motor ko, masyado siyang mababa para dun sa... Kasi kung hindi ko siya susundin, mabibigyan niya ako ng mga warning. Gaya niya, nabigyan nga ako ng warning. Alam ko 3 times na ako nabigyan ng warning, and magkukos yun ng suspension. So mahirap yun kasi nandahil sa speeding mo, masususpend ka, diba? Pero sa akin, pabor naman yun, kasi syempre pagkain yung dinadala natin, siguro pinoprotectionan lang naman ni Grab yung items natin, tsaka pati na rin yung mga rider para hindi tayo makapagpatakbo ng mabilis. Pabor naman ako doon, kaso may mga talaga, yun nga, may mga, ang required sa ganitong kalsada is kailangan 30 kilometers per hour. Kung i-drive mo ang 30 kilometers per hour, masyadong mabagal yon. Halos bumibelo pa lang yung motor natin nun. Kaya ayan 30 takbo ko. Ganito kabilis ang takbo na 30. Nasa segunda ako. Yung motor ko nahihirapan, kaya kailangan ko mag-add ng speed. Yan 40 yan. 40, medyo okay na yung makina ko. Ayan, yun yung naging problema ko, lalo sa mga subdivision. Sa subdivision kasi merong 15, may 30 pa nga eh. Meron siyang 20. Karamihan na subdivision 20 yung nire-required. Pero syempre ako, ayoko naman masuspende nang dahil sa speed ko. Pero kay Grab, hindi lang naman speed yung inaano niya, hindi lang naman speed yung binabantay niya, pati yung cornering, yung braking mo, yun, monitor niya yun. Kasi syempre naka GPS tayo, monitor niya yung mga bawat takbo nyo. So merong, makikita niyo yun sa apps nyo. Yan, sa Grab Rider apps nyo, makikita niyo yun. Yun mga kabiwan mo to, magsha-shoutout muna tayo. So shoutout nga pala kay Raymond Espanyol. So shoutout sa iyo Paps. Nabigyan ko na daw siya ng sticker. So nakita kami sa Antlers. So shoutout sa iyo Paps, at maraming salamat. Kay Jeneline Kubian, yun, shoutout sa iyo Jeneline. Kaklase ko to nung college. Di sa THR. So nagpapa-shoutout siya.
And maraming salamat sa pagsuporta, maraming salamat sa panonood. Ayun, shoutout kay Santi Mejia. So maraming salamat sa pag-appreciate sa vlog ko, sa mga content ko. At marami daw siyang natututunan. And maraming salamat. God bless din sa'yo. Shoutout kay J. Cursive, taga Langkaan siya, Dasmariñas, Cavite, Langkaan Uno. Ayun, nanghihingi siya ng sticker. Yun, Pop, sana yun, magkita tayo para mabigyan din kita ng sticker. Tsaka shoutout din kay Migs Salazar. Yan, Migs Salazar. Eto, shoutout. Pupusuan kita. Ayun, maraming salamat sa panonood. Eto, personal nakakilala ko to, si Migs Salazar. So, shoutout and ride safe. God bless. Kay Charlie Barrientos Mendoza. So, shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, Pops. Nabigyan na rin kita ng sticker nung dumaan ako dyan sa Imus, pero dito tayo sa Dasma nagkita. So ride safe sa'yo. Kay Gerald Alvarez, so shoutout sa'yo, Pops. Kasama ko to dito sa GC namin sa Food Panda. So ride safe sa inyo, ride safe sa inyo lahat. Kay Edward Tapawan, sa kumpare ko, yun pre, shoutout sa'yo. And God bless. And meron nga pala siyang kainan dyan sa sa Villa Isabel. Try nyo, ilalagay ko na lang sa taas yung kainan niya dyan. Try nyo i-visit, solid yung mga pagkain nila doon. So ingat sa'yo pre, and God bless. Kay Daddy Choi Gaming, so nagpapa-shoutout si Daddy Choi Gaming. And maraming salamat. Maraming salamat sa suporta. Kay Carlos Jabel, ayun, maraming salamat, Pops. Ride safe din sa'yo. Kasama ko to dito sa Dasma, mga Food Panda rider po. Isa po siyang Food Panda rider. And ride safe, ingat po. Kay Mark Ted De Los Santos, so shoutout sa iyo, Pops. Maraming salamat sa suporta. Maraming salamat sa panonood sa akin. Kay Ma Locksmith, yun, nagpapa-shoutout si Ma Locksmith. Yun din daw yung YouTube channel niya. So maraming salamat. Maraming salamat sa suporta. Kay Chard, ayun, maraming salamat. Tinatanong niya kung magkano yung kitaan dun sa Grab. May mga pinopost ako niyan, Pops. Meron akong mga video niyan. So try mo na lang i-visit yung channel ko para makita mo yung yung iba kong mga vlog regarding dun sa kung magkano kinikita sa Grab. Kay Kargador ng Vegetables, yun, maraming salamat sa pagsuporta. Maraming salamat sa panonood at salamat at na-visit mo yung channel ko. So, God bless sa iyo. Kay MacMove Motovlog, may sinasadya siya sa akin na i-content ko daw regarding sa pagre-remit kay Food Panda. Sa ngayon, hindi ko pa magawa yan kasi wala pa akong isang buong araw na schedule kay Food Panda. Pero pag nagkaroon tayo ng schedule, gagawin natin yan, pagre-remit na yan. Pero alam ko nakapaggawa na ako ng vlog na yan regarding sa pagre-remit kay Food Panda. Tatry natin kung magkaroon tayo ng magandang ship kay Food Panda at iano natin yan, i-vlog natin yan. Kay Pandakista TV, taga GMA siya, taga Bulihan. So shoutout nga pala dyan sa mga Food Panda rider ng mga taga Bulihan. So shoutout sa inyo lahat, and ride safe sa inyo. At maraming salamat sa lahat ng suporta ninyo. Maraming po salamat sa lahat ng sumusuporta, sa lahat ng nagpapa-shoutout, sa lahat ng nanonood, at sa lahat ng nag-share ng mga videos natin. So maraming salamat po sa inyong lahat, and God bless po sa inyo. Stay safe po, stay safe. Ayan mga kabiwan mo to, nakakuha na tayo ng ating first order. So medyo natagalan at matumal talaga. Hindi na pa tayo naka-duty pero ilan tayo pinasukan, isang oras may na. Yan, bali may orders tayo, may nakuha tayong orders mga kabiwan mo to. So gagamitin natin yung maps nya, yung mismong navigation ni Grab para masubukan natin yung speed limit natin. Ayan mga kabiwan mo to, nagpalit siya kanina, nag 15 kilometers lang ang limit natin nung nadudo tayo sa loob. Tapos nag 20. Ngayon ang limit natin is 60 kilometers. Bali ang pinaka maximum na pwede natin itakbo para hindi tayo matrace ni Grab, 60 kilometers kasi nasa highway tayo.
Ayan, dito na tayo, rough road. Sir, morning sir. 287. Wait lang sir. Okay na sir. Sorry. Sige sir, salamat. Ayun, binigyan na tayo ng tip ni sir. Binigay na sa atin yung 10 pesos na sukli. Kasi nakita niya na puro mamisa yung bibigay ko sa kanya. Nabigay ko 13 pesos yung sukli niya. Tapos nakita niya mamisi yung bibigay sa kanya, kaya binigay na sa atin yung sukli. Naubos na kasi yung tigli 5 piso ko. Yeah, malapit lang naman yung deliver natin mga Kabiwan Moto. So lalabas lang naman yung limit na yon mga Kabiwan Moto pagka may ongoing kayong deliveries. Pero pagka na-drop nyo na, pwede na kayong bumakbak pabalik dun sa merchant. Ganon yung sistema niya. So lalabas lang yung limit na yon, in-notify lang kayo no, pagka meron kayong ongoing deliveries, pag may pagkain kayong hawak. Ayan mga Kabiwan Moto, nakakuha na tayo ng ating second order. Starbucks, dito sa Starbucks nakuha na natin. And then biyahe na ulit tayo papunta dun sa customer. Gagamitin natin uli yung maps, yung navigation ni Grab. Ayan, so ayan, nandito ako mga Kabiwan Moto. Yan, screenshot ko. 30 kilometers itong daan na to, maximum of 30 kilometers dyan. Tapos pupunta tayo dito ng highway. Ayan, nandito tayo sa highway mga Kabiwan Moto. So dito is 40. Yan, screenshot ko uli. Yan, itong way na to 40 kilometers ang maximum. Ayan, naka 39 ako, naka 40 ako. Once na lumagpas kayo dyan, mamumula yung navigation nyo, yung speed limit nyo dun sa navigation. So matitrace ni Grab yun pagka ganyan. Kaya dapat aware din kayo. Yan mga Kabiwan Moto, nandito na ulit tayo sa highway. Yan, 60 na siya. Yan, screenshot ko uli. 60 kilometers ang maximum niya. So dito sa highway, sa 60 kilometers walang problema rito. Pero yung dun sa kanina, dun sa 30 kilometers tsaka dun sa 40 kilometers, medyo mabibitin tayo doon. Medyo alanganin yun. Kasi nga masyado siya mabagal para sa akin ha. Kasi yung motor ko is yun nga, semi-automatic, may cambio siya, may gearing siya. So nahihirapan yung motor ko, para kasing parang kada pa lang yung motor ko ng 30 kilometers. Pabuelo pa lang ibig sabihin. Tsaka dun sa 40 kilometers. Kaya sa part na yon parang medyo, para sa akin masyadong mababa yung speed limit na yon. Yan, nasa highway tayo, 60 kilometers tayo. And then magkakaroon ulit tayo ng transition dito. Kakanan tayo dito. Tignan natin kung ano ibibigay na limit. Ayan mga Kabiwan Moto, ayan 31. Dito is 30 kilometers ang speed limit niya. Ayan mga Kabiwan Moto, nagpupula siya. Nagpupula siya pagka lumagpas tayo dun sa speed limit. So nasa 34, 35 kilometers ako per hour. Pero ang nire-require niya is 30 kilometers per hour lang. So isa to sa mga matitrace ni Grab dun sa speed nyo. Ulitin ko, pati yung braking niya, pati yung cornering niya, kung medyo mabanking kayo, medyo madalas kayo magpipreno ng mga alaalanganin, bigla ang preno, sudden brakes yan, yung mga sudden brakes natin, natitrace yan. Tinitrace ni Grab yan. So may higpit siya pagdating doon. Pero nangyayari lang po yun pagka may ongoing deliveries po kayo.
Pero once na na-drop nyo na po yun, hindi na. Pwede na kayo bumakbak, pwede na kayo rumatrat papunta sa merchant. Yun ang pinakabawi ninyo. Yan mga kabiwan mo to. Nandito na tayo sa drop off natin. Pa-park lang tayo, medyo mahirap mag-park. Hindi kasi tayo pwede mag-park ng ano rito mga kabiwan mo to. Kasi may nangkaklamp dito sa Dasma, mahigpit sa Dasma. Hindi ka pwede basta-basta mag-park sa bangketa. Third floor. Yan tayo sa taas. Yan mga kabiwan mo to, na-deliver na natin sa taas ang ating second orders. Bago pa man tayo mag-drop, dito pa lang sa baba kanina pinasukan na tayo. So dito yan sa McDonald's sa Dasma Bayan. So malapit lang naman to. Ayan, ganyan lang kalapit to mga kabiwan mo to. So dito tayo. Yan, dito tayo. Meron ng orders doon. Tignan natin kung atin yun. GF268. Yun, meron na. Nandito na yung atin 268. So kunin na natin to mga kabiwan mo to. Dito sa McDonald's. GF268. Save, order, check, collect. Ayan mga kabiwan mo to, sakto-sakto. Pagdating natin, dumating yung orders natin, hindi na tayo naghintay. So hindi na rin tayo. Asensya na mga kabiwan mo to, tinihingal ako. Galing kasi ako sa taas kanina. Siya, secured lang natin. Mukhang drinks kasi yung isa na yan. Ayan. Yan mga kabiwan mo to, dito naman sa part na to ng service road ba tawag nila dito. Dito sa road, sa main road, ang required is 30 kilometers ang maximum. Kaya mabagal lang tayo. Ayan, nagpas na agad tayo. So ayan, medyo alanganin talaga yan. 32 kilometers, 34 kilometers per hour lang ang takbo ko. Napakabagal niya. Gaya yan, open na open siya. Magbababa ngayon ako. At hirap ang motor ko. Sa totoo lang, dapat to nasa 40 yung ganitong klaseng kalsada. Ayan o, sobrang lagpas ko na o. So yun yung hinahabol natin, yung inano natin, napakabagal ng 30 kilometers para sa ganitong kalsada. Kasi open na siya eh. So hindi naman tayo pwede lumagpas kasi makikita ng system, makikita ng application ni Grab yung tinatakbo natin. Magkukos yun ng warning. So ilang beses na ako na warningan, 3 beses na yata. Eh pag na-warningan pa ako, pang-apat na. Eh ang sabi kasi, once na sunod-sunod na hindi ka nakasunod dun sa speed limit nila, sa driving safety nila, possible na masuspindi ka. So although wala pa naman ako nababalitaan na may nasuspindi na, pero syempre ayaw natin mangyari, baka mamaya tayo masampulan. Mahirap na. Eh napakalaking bagay nung isang araw na mawawalan ka ng isang takbo. So malaking bagay yun. Malaki mawawala sa akin nun. Mabagal yung required speed nila sa ganitong kalsada. So nahihirapan yung motor ko. Pati ako nahihirapan. Basta mga kabiwan mo to, nagpapalit siya ng limiter niya, ng speed limit niya. Depende sa kalsadang papasukan nyo. Pero pag mga subdivision,
nagiging 20 yon. Pero pag sa mga ganitong mga main road, yan, nasa 30 tayo ang limit natin. Tingnan natin pagpasok natin dito sa mismong loob ng subdivision kung ano na yung bibigay niyang speed limit. Pero karamihan 15 hanggang 20 kilometers. Yan, nasa loob na tayo ng subdivision. Tingnan natin kung magbibigay siya ng limit. So bali nasa main road pa tayo. Yan, nagbigay na siya ng limit, mga kabiwan mo to. Nagbigay na siya ng limit na 20. Pagpasok na subdivision, 20 kilometers per hour na lang yung gusto niyang ipatakbo sa akin. Ito naman. Salamat po. Yun, na-deliver na natin mga kabiwan mo to. Submit. Kailan na tayo? Bali na katatlo na tayo mga kabiwan mo to. So isang booking na lang, makakaisang butas na tayo. So biglang nagsunod-sunod yung booking natin. Sana pagbalik natin doon, pasukan ulit tayo para makabutas na tayo ng isa. So yan mga kabiwan mo to, depende yung speed limit ni Grab na bibigay niya sa inyo. Depende sa lugar kung ilan yung speed limit ninyo na ibibigay ni Grab sa apps niya. So ibig sabihin, kung nasa main road kayo, magbabago yon kasi updated naman yon. Ina-update niya kayo, papasok kayo ng eskinita, papasok kayo ng maliliit na kalsada. So magbabago at magbabago yon. Para sa akin maganda naman siya, kasi para sa safety rin, para hindi ma-triggered yung mga rider natin na magpatakbo ng mabilis. Kasi nga siguro nagkakaroon ng mga issue na minsan nadideliver ng mga rider yung pagkain, medyo natatapon dahil nga siguro dahil mabilis yung takbo ng mga rider natin. So which is maganda rin naman talaga para sa safety na rin natin, tsaka para sa safety na rin nung pagkain, kasi yun naman talaga yung purpose natin. Kaya din-deliver natin yung pagkain, kaya mo-order din yung mga customer natin yung pagkain. Siyempre kailangan natin i-secured, yung mga pagkain. Kahit sabihin natin nagdi-deliver tayo ng mga pagkain, kailangan bilang rider, isa sa mga obligasyon natin na ma-deliver ng maayos yung mga pagkain. May deliver natin ng safe yung mga pagkain, na walang tapon, na maayos ang itsura ng mga pagkain na dinideliver natin. Isa yun sa mga binabayaran nila sa atin. Isa yun sa mga serbisyong binibigay natin sa kanila. Siyempre, sino ba naman yung gusto ng customer na natatapon yung pagkain nila, di ba? Hindi rin naman maganda. Sa part din ng mga rider, hindi rin naman namin gusto yun. Gusto rin namin ma-deliver ng maayos, walang masabi yung customer sa amin doon sa dinideliver namin pagkain. Siguro may mga insidente na nangyayari nga na gano'n, natatapon at nagre-report yung customer, kaya siguro sa part na yon medyo naghigpit si Grab doon. So understandable naman yon. Para sa akin, pabor naman ako doon, wala naman akong issue ron. Ang pinaka-issue ko lang yung sa mga speed, yung sa mismong specific speed na binibigay niya kada kalye, medyo masyadong mababa. Kasi yung speed na yon na binigay ni Grab sa mga rider is ayun po yung speed limit din po ng municipality ng Dasmariñas. Kung mapapansin niyo sa highway, may mga speed limits silang nakapost doon sa mga gilid, may mga tarpaulin sila po doon. So doon sila nag-base, yun yung sinundan nila. Siguro naka-update yung speed traffic nila doon sa apps ni Grab, kasi based through navigation nga kasi. So kung ano yung speed limit ng municipality ninyo, doon magbe-base yung apps mo kung sa municipality ka. Kasi dito sa Dasma, ang speed limit talaga ng highway dito ay 60 lang. Tapos yung mga main road nasa 40, merong 30, merong 20, merong 15. Ang 15 tsaka 20 is nasa sa loob ng subdivision na po yon. Siguro yung 15 nasa loob ng mga eskinita na. Yun sa mga ganoon is acceptable naman para sa akin yon. Pero yung dun sa may part ng mga main road
na 30 kilometers. Medyo para sa akin medyo mababa ng konti yon. Siguro 40 pwede na siya kahit papaano. Yun lang yung pinaka issue ko doon. Pero overall maganda naman siya. Para sa akin pabor naman ako doon. Wala naman akong issue regarding doon. Gusto ko lang ipaliwanag sa inyo yung mga naobserbahan ko regarding dun sa driving safety protocol ni Grab. Baka gusto mo mag-shoutout? Magsa-shoutout ka? Shoutout sa mga tropang Walter. Yun lang? Shoutout daw Joseph. Shoutout daw kay Joseph, oh. Sinoutout niya yung mga tropang Walter. Di niya sinoutout sarili niya. Salamat po. Okay, thank you ma'am. Siguro nandito na lang mga kabiwan mo to. Sana nagustuhan nyo at naging informative sa inyo ang video natin ngayong araw. Sana ay patuloy nyo ako pong suportahan sa mga susunod ko pang mga vlogs. At maraming salamat sa inyong suporta. Always remember mga kabiwan mo to, pray before you ride. Ride safe. God bless. B1 Moto out. Bye bye.